JD Legaspi, and welcome to our first ever podcast entitled Karapatang Pantao, Tinig ng Katutubo. So yeah, dahil pinagdiriwang ngayong October, ang National Indigenous Peoples Month, pag-uusapan natin ang mga karapatan ng ating mga katutubo. Yes. So, noong October 1997, naisabatas ang IPRA o Indigenous People Rights Act. At siyang itinuturing ng pinakamasaysayan at pinakamahalagang polisiya na nagbibigay ng pagkilala sa ating mga katutubo. And nagbibigay din ito ng legal at pagkilala at protection para sa ating mga katutubo. So, ginawa to kasi para hindi na lang basta-basta kunin yung kanilang mga land or hindi basta-basta i-judge yung kanilang culture. And yun, sa unang karapatang pantao ng katutubo is yung karapatan nila sa ancestral domains nila. So, meron akong napanood sa J.K. Americans. Napanood ko ba yun? Yes. Tungkol sa Apeco, guys. So, yung sa Apeco kasi is that 2015 lang sila nagpasa na humihingi sila ng titulo para kunin yung lupa ng AGTA, which is located siya sa Kasiguran, Aurora. So, yung Kasiguran, Aurora, siguro sila na nakatira, nag-reside sila doon. And also, yung katutubo doon, kasi matagal na pala silang humihingi ng titulo. 18 kopong-kopong pa lang pala sila. Yes, hindi sila pinapansin ng government. So, parang sobrang unfair. And ang isa sa mga nalabag na doon na karapatan nila is yung hindi nila alam na kukuhanin na pala yung lugar nila. Ang sabi daw ng Apeco is magkakaroon daw sila ng benefits. Pero wala naman silang benefits. Mismo sa AGTA yun, nanggaling wala daw silang nakukuhang benefits. Nag-interview kasi yung mga Indian affairs and wala daw silang nakukuhang benefits. So nakakaawa lang na makukuha sa kanila yung yung ancestral domain nila, yes. Pero wala silang kaalam-alam kasi hindi daw pala nagpaalam at isa yan talaga sa mga nalabag sa kanila. Yung latest na dyan, nag-research kasi talaga ako about din sa tribo na yan. And yung nangyari, nagtuloy-tuloy siya, walang nakapigil at yung nakakawa yung mga katutubo natin doon. Kahit wala pa at saka kahit wala pa natatayong building kasi parang pag nagtuloy-tuloy siya kahit sa ibang mga indigenous people, kawawa talaga sila. Kaya sobrang halaga ng IPRA law. Actually, meron talagang rights ang mga katutubo natin, ha? So, sabi doon, yung self-governance and empowerment, yun talaga yung talaga nila, karapatan. So, ito yung sariling pamamahala at kapangyarihan ng mga katutubo natin. So, dito nagpo-focus yung pamumuno nila. Kumbaga, meron silang sariling mag-decide, sila yung may karapatan mag-decide kung ano yung mas better or mas best para sa kanila, whether sa lupa, sa culture, at saka yun sa mga batas. Kumbaga, may rights din talaga sila mag-decide para sa kanila. Isa pa sa mga karapatan ng mga katutubo natin ay ang karapatan pumasok at magsagawa ng mga kasunduan sa kapayapaan. Isa sa mga pinipilalang karapatan ng mga katutubong pamayanan sa Pilipinas. Ayon sa Indigenous Peoples Rights Act ng 1997, binibigyan ng pagkilala at protection ang mga katutubo sa kanilang karapatang pangkultura at pansarili. Kabilang dito ang kalayaan nilang pamahalaan, ang kanilang sarili alinsunod sa kanilang kaugalian, batas at institusyon. Halimbawa dito, yung sa bodong system ng mga Kalinga at Ifugao, kung saan ang mga tribo ay gumagawa ng kasunduang kapayapaan upang maiwasan yung gulo, digmaan, yung awayan. Diba? Para siyang yung peace in order kumbaga sa atin na sa mga pagitan ng mga tribo. Ang sunod naman natin ay ang karapatan sa integridad. Ang sunod naman natin ay karapatan sa integridad ng kultura. Ito naman ay ang
Ang IPRA ay nagbibigay ng karapatan sa mga katutubo na kontrolin at protektahan ang kanilang kaalaman, sistema at kultura. Kabilang dito ang mga tradisyonal at teknolohiya at likas na yaman na meron sila. Ang mga kultura na produkto ay hindi maaaring gamitin ng mga hindi katutubo. Kasi parang ano na yun sa kanila labag na sa kanila. Kailangan natin respetuhin. Nang walang pahintulot at dapat bayaran ng patas. Ang mga katutubo para sa paggamit ng kanilang mga likha, ang paglabag sa mga karapatan ito ay may legal na kaparusahan sa kanila. Pag ginamit po sila ng walang pahintulot na galing sa katutubo. Para siyang secret, diba? Secret lang siya. Para sa kanila lang. Or kailangan pagtulutan. Pahintulot. Never man, kailangan mo sila ng Iniwala permission. kung gagamitin mo yung gagamitin nila, yung mga produkto nila. Kailangan. Dapat meron ang permiso na mga katutubo. Oo. Kasi labag sa kanila yun eh. Kasama din sa kanila yung kultura, yung mga pagsasayaw nila ng nakakubay. Oo, kasama yun. Umiikot sila sa apoy, parang pag-ibig na kasama nila sa Mga ritual Yun. nila. Kasi ano eh, legal yun. Pero how about yung mga ano nila, yung mga costumes? So, yung bang din siguro yung gamitin ng ibang tao na walang permiso. Tama, Kasi ano ano yung yun, parang tama. Kasi lalo na yung iba, hindi ano, parang nababastas pa, parang video pa nila, parang diba? pinagtatawanan Yung nila. ano, tinatawanan nila yung mga suot ng mga Oo, lalaki. kasi sa doon mga nakabaka. Alam mo yun, yung videos sa Facebook. Dapat nire-respeto natin yung mga ganun guys. Hindi natin pwede silang bastusin. Kasi normal na kasuotan nila yan sa araw-araw. Kahit makita man ng harapan ng babae, wala silang pakialam dyan sa ano. Kasi patanamit nila yun sa kanilang tribo. Kasi may ano yun eh, pag ano mo sila, kapag ginamit mo sila ng walang pahintulot, may ano yun eh, may kaparusahan sa ilalim ng pambansang batas na intellectual na pag-aari na pinangangasiwaan ng IPO-PHA. So, nakapaloob pala siya doon. May batas talaga. May batas talaga. So, yan guys, dapat hindi kayo manjudge ng ganyan. May ano kayo, may consent bago nyo suotin or gamitin ang mga Huwag niyong dalhin doon yung ugali niyo. dapat itabi nyo Kung muna kunyari, yung pupunta ugali kayo sa isang lugar na mga isang tribo, meron kayong, parang bibigyan kayo ng permis na isuot niyo yun para ma-experience niyo siya, di ba? bago nyo isuot, dapat Pero kailangan nyo silang panoodin kung paano kasi meron din kung ano may procedure siya. procedure siya bago isuot. So, next naman natin is yung karapatan ng katutubong sistema ng katarungan at karapatan ng pantao. So, dito naman papasok yung mga katutubo na nagsasagawa ng batas pero kailangan hindi sila magkakaroon ng conflict sa batas ng Pilipinas. So, kunwari yung karapatang pantao natin, bawal tayong pumatay, extrajudicial killing, kahit masama pa yung ugali mo, hindi ka pwede pumatay. Kasi meron sa katutubo is parang meron silang council, para silang may court sila ng mga elders na pupunta doon yung mga may ginawang masamang magnanakaw man yan, na-rape ka man, or kung ano man. Actually, totoo yan. Meron silang pinapataw na parusa, pero hindi dapat kamatayan nung malalapag yung karapatang pantao mo. Hindi pa din gano'n. So, merong nagmumulta, may nagko-community service, pagkakaalam ko, merong naglilinis ng buong may naglilinis ng grupo nila. So, ayun, dapat hindi na, sa isang tribo, hindi dapat malalabag. Kahit gumagawa kayo ng batas doon, hindi dapat sila gumagawa ng batas na lalabag sa batas ng Pilipinas. Sa kabuuan, ano yung nararamdaman mo sa pinag-usapan natin? Ikaw
katutubo, parang wala nang agad pinag-aralan. Parang kaya nilang kayanin. Full ko yung nila, land, para magtayuan na. In fact, meron silang karapatan na mag-aral, pero wala lang silang kakayahan. Masyado nilang pinamaliit mga katutubo. Ang dami nilang talented din naman sila. Wala naman sila. Yung mga prawa nila, Ay, nakakainis lang kasi parang hindi nila pinapahalagaan. parang binabaliwala nila. Binabastos nila. Katulad ng sinabi mo about the ancestral domain nila. Parang kabastusan. Yes, kung mga ginawa nila sa mga agta, yung ginawa nila sa agta, parang nabaliwala yung nila, yung parang sariling will na mag-decide sila ng gano'n. As in, yung parang tinake advantage nila yung mga agta na akala nila mag-benefits, pero hindi naman akala talaga. Kung sino man kayo, ang ilan nyo. So, ayun. So bilang conclusion ng aming podcast, so napakalaga na respetuhin natin ang karapatan ng mga katutubo. Kasi diba, sa sobrang maloko ng mga tao, akala nila puro yung mga kasoodan nila, yung pagsayaw nila na nakauban, pagsayaw nila na nakaano, yung drama. Dahil mga pinagkagawa nila. And also, dapat nagpapaalam tayo kung meron tayo kailangan sa kanilang ancestral living. Kasi kahit wala silang titulo, ninununuan natin yung mga may-ari niyan at doon namatay yung mga ninuno nila at doon din sila pinanganak, lumaki, namatay, gano'n. So parang kahit wala silang titulo, may karapatan nila yun. Nasa batas yun ang kanila yun. So, ayun, yun ang kahalagahan ng ibado. So, yun lamang ang aming podcast. Sana ay nag-enjoy kayo. Yes! Sana may natutunan. Sana may natutunan din kayo. Maraming Salamat sa amin. Bye!